Kumuha si Dylan ng bagong yaya para sa kanyang anak na si Kate. Ngunit mas maingay pa ang yaya kaysa sa kanyang anak. Pero nang may mangyari sa kanilang dalawa, bigla na lang itong natahimik. Daddy, siya po ba yung bago kong yaya? Tanong ng anak ni Dylan habang nakaturo sa bagong dating na babae sa kanilang mansyon. Dylan was a single dad. Mula nang iwan siya ng asawa ay mag-isa na niyang pinalaki ang anak. Siya ang nagsilbing ama at ina ng bata. Di niya naman gustong kumuha ng bagong magiging yaya ng kanyang anak, pero umalis kasi ang yaya nito. Mayroon daw emergency kaya hindi na makakapagtrabaho. Wala tuloy siyang choice kundi kumuha ng bago. Hello po sir, magandang umaga po. Ako po yung pinadala ng agency. Jasmine Ereza po. Pagpapakilala nito sa sarili, sabay abot ng mga dokumento nito sa kanya. Saglit lang yon sinuri ni Dylan, sa kanya binalik sa babae. Probinsyana pala ito. I have to go. Take care of my daughter. Hinagkan niya muna sa noo ang anak bago tuluyang umalis. Malalat na kasi siya sa nag-aantay na meeting. Mukha rin namang magkakasundo ang dalawa. Anong pangalan mo? Tanong ni Jasmine sa magiging alaga niya. Kete po, magalang na sagot nito. Napangiti si Jasmine. Ang gandang bata, tapos magalang pa. Ilang taon ka na? 5 po. Ikaw po, ilang taon ka na po? 25 na ako. Sagot niya, matapos ayusin ang takas na buhok ng bata. Ang saya first day niya pa lang pero close na agad silang dalawa. Si daddy ko po 30, pero para pong 6 na po na siya. Medyo natawa pa ito sa sinabi. Bakit naman? Kasi po masungit siya pag sa iba po. Natawa na lang si Jasmine. Saka siya nagpaalam kay Kate na magbibihis muna. Lumapit din kasi ang isang matanda sa kanya na nagpakilalang mayordoma ng mansyon. Sasamahan daw siya sa kanyang magiging silid. Wow, ang laki. Isa lang ang masasabi ni Jasmine, magiging komportable siya doon. Mabuti pala at doon siya sunod na pinadala ng agency, di tulad sa last na pinagtatrabahuhan niya na medyo di maganda ang kanyang experience. Matapos magbihis, lumabas na si Jasmine sa kanyang silid. Mabilis niyang natandaan ang daanan kaya hindi siya naligaw. Yaya. Lumapit kay Jasmine si Kate. Anong gusto mong gawin? Tanong niya sa bata. Gusto ko pong maglaro. Maglaro po tayo. Tumakbo ito sa may hardin ng mansyon, sumunod naman siya. Ang bilis mo, Kate. Hinihingan na siya kakahabol sa bata na mabilis na tumakbo. Naupo si Kate sa isang bench doon, naupo rin muna si Jasmine. Yaya. Napatingin agad siya kay Kate. Ikukuha kita ng tubig. Papasok na sana si Jasmine para ikuha ng tubig ang alaga nang biglang lumabas si Manang Lukring na may dala na ng kukunin niya sana. Salamat po, Manang ipasasalamat dito ng bata nang umiti pa. Muli silang dalawa ni Kate ang naiwan. Kinahapunan, umuwi na ang daddy ni Kate. Sinalubong ito ng anak. Nasa isang tabi lang si Jasmine habang pinapanood ang dalawa. Pero nasaan ang mommy ng anak ni Kate? Doon lang naalala ni Jasmine na single dad nga pala ang lalaki yon ang sabi sa kanya. How's your new yaya? Tanong nito kay Kate habang buhat ang anak. I like her po, daddy. Napangiti sa sinabi ng anak ang lalaki, pero nang madako ang tingin sa kanya, nawala ang ngiti sa labi nito. Sumeryoso ang mukha nito. Binaba na rin ito ang anak. Nagpunta naman si Kate sa may dining. Silang dalawa tuloy ng daddy nito ang naiwan. Susunod na sana siya sa alaga, pero kinausap siya ng daddy ni Kate. Huwag kang mag-alala sa sasahurin mo. Basta alagaan mo lang ng ayos ang anak ko. Humarap si Jasmine. Yun naman po talaga ang trabaho, kaya makakaasa po kayo. Nakakatuwa nga po ang anak nyo, magalang, tapos di katulad ng ibang bata na sobrang kulit. Ngunit nilagpasan lang si Jasmine. Sir, ano po palang pangalan nyo? Ang sabi kasi sa akin sa agency, mayaman lang. Habol-habol niya ito. Hindi kasi talaga siya tumitigil hanggat di niya nalalaman ang gusto niyang malaman. Dylan Zorellano. Simpleng sagot nito. Natawa tuloy si Jasmine. Ang tipid ng sagot nyo, sir, ha? Baka matuyuan kayo ng la. Can you just shut up? Sorry po, sir. Sadya po kasing madaldal ako.
Pero iniwan na siya nito. Natawa na lang si Jasmine. Kung ganoon, totoo ang sinasabi ng bata na masungit ang daddy nito na 30 pa lang pero parang 60 na nga. Kaya siguro ito single dad. Yaya. Pagpunta ni Jasmine sa dining, lumapit sa kanya si Kate. Pinakagat siya ng bata sa hawak nitong donuts na pasalubong ng daddy nito. Nang magkatinginan sila ng Sir Dylan niya, umiti lang siya sa lalaki. Daddy, Gary, are you always masangit when it comes to others po? Sakin ka lang nice. Muntik tuloy mabulunan si Jasmine. Pero tumayo lang ang daddy nito at iniwan silang dalawa ni Kate. Pareho silang natawa ng bata at nag-apir pa. May ngiti sa labi na natulog si Jasmine ng gabing yon. She's happy sa bagong mga taong kanyang pagsisilbihan. Pagsapit ng umaga, nagising si Jasmine sa tunog ng kanyang alarm. Agad siyang nag-ayos ng sarili at sinuot ang kanyang uniform. Pagpunta niya sa may living room, saktong naabutan niya si Manang Lukring. Manang, ano po bang maitutulong ko? Kay Kate ang focus mo, Hija, kaya huwag mo kaming alalahanin. May sasabihin pa sana si Jasmine, pero napatingin sila sa may hagdanan. Pababa na ang kanilang amo na si Dylan. Nakasuot na ito ng pang-opisina. Manang, ano po bang trabaho ng amo natin? Bulong niyang tanong kay Manang. Siyo ang amo natin, Hija. Ganon siya kayaman na Mina, hindi na pinatapos pa ni Jasmine si Manang. Agad siyang nag-react. Talaga po? Kung ganon, mayaman po talaga. Lumapit siya kay Sir Dylan habang gulat na gulat pa rin. Kahapon kasi hindi niya pansin ang suot nito at focus lang talaga siya sa alagaan, which is ang anak nga nito. Sis po kayo, sir. Yaman niyo po pala talaga ha. Manang, okay na ba ang almusal? Hindi siya nito pinansin at si Manang Lukring ang kinausap. Gisingin mo na si Kate. Gusto kong makasabay ang anak ko. Utos nito sa kanya. CJ, sir. Mabilis niyang tugon at sinunod na ang utos nito. Alam niya na kung saan ang kwarto ni Kate. Kate, baby. Kumatok muna siya, pero nang walang sumagot ay binuksan niya na ang pinto at pumasok na doon. Nakumpirma ni Jasmine na tulog pa nga ang bata. Natawa pa nga siya nang baliktad ang higa nito. Siguro dahil doon ito komportable. Mommy! Mommy! Umiiyak ito habang natutulog kaya ginising na ni Jasmine si Kate. Pagmulat ng bata, niyakap siya nito. Pero nasaan nga ba ang mommy nito? Nandito si Yaya. Pagpapatahan ni Jasmine kay Kate. Maya-maya pa, tumahan na ito. Sinong napaginipan mo, baby? Ang mommy ko po. Tinuyo niya ang mga luha nito. Tara na pala. Gusto ng daddy mo na makasama ka kumain. Ayan niya kay Kate. Tumango naman ito. Pinaghilamos niya muna ang alaga at pinag-toothbrush bago sila bumaba. Mabuti na nga lang at nandoon pa ang daddy nito. Daddy. Lumapit ito sa ama at yumakap. Saka ito naupo. Hanggang sa madako ang tingin nito sa kanya. Napaturo si Jasmine sa kanyang sarili. Pero baby, hindi ako pwedeng sumabay sa inyo ng daddy mo, baka ma. Just sit down. Gutom na ako. Wala tuloy siyang choice kundi ang maupo na sa tabi ng bata. Daddy, can we go out ni Yaya mamaya? Sa mall lang po. Paalam ni Kate sa ama nito. Kitang-kita ni Jasmine na tila ba nagustuhan ng Sir Dylan niya ang sinabi ng anak. We can go on Sunday. Maikling sagot nito sa anak. Natigil sa pagkain si Jasmine. Tila ba nawalan ng gana ang bata, kaya sumali na si Jasmine sa usapan. Huwag po kayong mag-alala, sir. Ako po ang bahala sa anak niyo. Iuwi ko po siya ng buo at makakaasa po kayo na. Okay, okay. Pagpayag na nito, suko na siguro sa kanyang kaingayan. Pagkatapos nitong kumain, nagpaalam ito sa anak na aalis na. Saka ito napatingin sa kanya na parang may sinasabi na mananagot siya kapag may nangyari sa anak nito. Ingat, sir. Kumaway pa siya sa lalaki. Naiwan po ni daddy phone niya. Sabay abot ni Kate kay Jasmine ng cellphone ng daddy nito. Yun nga lang, naiwan nito ang cellphone na agad niyang inihabol. Sir, cellphone niyo po. Mabuti na nga lang at di pa ito nakakaalis, pati ang driver. Pero hindi siya pumasok agad sa mansyon. Naisipan pa ni Jasmine na biruin ang Sir Dylan niya.
Sir, kaya siguro kayo single dad dahil sa sungit niyong yan, no? Narinig niya pang natawa ang driver. Kaya bago pa siya malagot, pumasok na si Jasmine sa mansyon at tawang-tawa talaga siya sa sinabi niya. Habang si Dylan ay napapahilot sa kanyang sentido. Paano ba naman, mas madaldal pa ang babae na yon kaysa sa anak niya? Sir, maganda ang bagong tagapag-alaga ng anak niyo. Tuwang-tuwa pa si Mangustin, pero nang hindi siya sumagot, tumigil na ito. Nakakainis ang babaeng yon. Kung hindi nga lang ito ka-close ng anak niya, tatanggalin niya, pero hindi eh. Close agad ang dalaga, kaya naman wala siyang choice, kundi ang magtiis na lang sa kaingayan nito. Sa nakikita niya rin naman, maalaga talaga ang dalaga sa bata. Dala ang pera na ibinigay ni Manang, umalis si Jasmine, kasama ang batang si Kete. Sa mall nga sila nagpunta ng bata. Una ay naglaro muna ito sa playground ng mga bata doon. Habang siya ay nanonood lang sa alaga. Masaya siyang nakikita na masaya ito. Sunod nilang ginawa ang pagbili ng bagong drawing materials nito. Pagkatapos, naman ang pinanood nila. Sumakto nga lang na about sa movie ng father and daughter na namuhay ng sila lang. Muli nang umalis ang mommy ng bata. Pero sa nakita ni Jasmine, hindi naman naiyak ang kanyang alaga. Yaya, bakit po ganun yung ibang mommy, no? Natigil si Jasmine sa paglalakad dahil sa sinabi ni Kete. Ganon ang mommy ko, sabi ni Manang. Iniwan niya si daddy. Kung ganon, kaya naging single dad ang daddy nito ay dahil iniwan ng asawa. Siguro dahil sa kasungitan. Sa isiping yon, agad ding napailing si Jasmine. Di niya dapat ginagawang katatawanan ang sakit na naranasan ng iba. Pag-uwi nila sa mansyon, dala-dala nila ang mga pinabili ni Kete. Sinalubong naman sila ni Manang Lukring. Kamusta, Hija? Nag-enjoy po kami. Si Kate na ang sumagot sa tanong na yon. Sa kanila tinungo ang kwarto ng bata. Nauuna maglakad si Kete kay Jasmine. Nakasunod lang siya sa alaga habang dala ang ilang paper bags. Yaya, magdadrawing po ako. Dito ka lang po, ha? Tumango naman siya. Tinulungan niya si Kate na magbihis. Pagkatapos ay nagdrawing na nga ito. Kayo ng daddy mo. Tumango ito at pinagpatuloy ang ginagawa. Nang matapos ito, gandang-ganda si Jasmine sa ginawa ng alaga niya. Yun nga lang, ikinagulat niya ang naging sagot ni Kate sa naging tanong niya. Galit ka ba sa mommy mo? Opo, dahil iniwan niya kami ng daddy ko. Kaya bakit hindi ako magagalit sa kanya? Di ito tulad ng iba na kahit anong paliwanag ay gusto pa ring makasama ang magulang na nang iwan sa kanila. Kaya sa sobrang saya ni Jasmine, niyakap ang bata na niyakap rin siya pabalik. Daddy, look, dinrawing po kita and me. Pinakita ni Kate ang drawing sa daddy nito. Pero nakita ni Jasmine na tila ba walang pakialam ang ama sa gawa ng anak. Mamaya mo na lang ipakita. Sabi niya kay Kate nang makalapit dito. Tumango naman ito. Pagsapit ng hapunan, pansin ni Jasmine na busy pa rin ang Sir Dylan niya. Abala pa rin kasi sa pakikipag-usap sa cellphone nito. Parang business matters ata. Nawalan tuloy ng gana ang anak nito na kumain. Kaya nang silang dalawa na lang ang naiwan, doon na siya nagsalita. Kaya siguro kayo iniwan ng asawa niyo, no, kasi ganyan kayo, sir. At sino ka para sabihin sa kinyan? Galit nitong balik sa kanya. Yaya ng anak niyo. Matapang niyang balik. Alam mo naman palang yaya ka lang, so stop talking to me like that. Pero nagulat na lang ang Sir Dylan niya nang umayos siya ng tayo at nagkunwaring parang walang nangyari. Joke lang, sir. Kayo naman, pinapatawa ko lang kayo kasi masyado kayong seryoso. Tignan niyo rin kasi yung drawing ni Kete. Maganda, promise. Naiwan tuloy si Dylan na napapahilot sa kanyang sentido. Nanakit talaga ang ulo niya dahil sa babaeng iyon. Ang ingay. Lumipas ang mga araw at walang pagbabago sa yaya ng kanyang anak. Maingay pa rin ito. Kulang na nga lang magtakip ng tainga si Dylan kada umuuwi sa kanilang mansyon. Maging ang anak niya kasi na di naman ganon kaingay dati ay sobrang daldal na rin dahil siguro sa yaya nito kaya nahawa na ang bata. Daddy. Pagpasok ng mansyon, naabutan ni Dylan na naghahabulan ang dalawa. May icing sa kamay ng babae habang hinahabol ang anak niya. Todo takbo naman si Kate hanggang sa nagtago ito sa kanyang likuran. Daddy, protect me.
Sigaw ng bata habang nagtatago sa yaya Jasmine nito. Stop it, Jasmine. Utos niya sa babae, ngunit imbes na tumigil ay siya naman ang pinahira nito, pero kaunti lang. Hala, yaya. Pang-aasar dito ng anak niya. Saka ito tumakbo kasama ang babae. Siya ang naiwan sa living room. Upang makapagbihis, nagtungo na muna si Dylan sa kanyang silid. Pagbaba niya, kumakain na ng cupcake ang anak niya at ang yaya nito. Inaral daw ng dalawa ang paggawa noon. Daddy, taste this po please. Lumapit siya at kinuha ang cupcake na gawa ng bata at ng yaya nito. Masarap po ba, Daddy? Na-excite na tanong nito. Yes, baby. Masarap. Simple niyang sagot. Pagtingin niya sa yaya ni Kate, nakangiti lang ito, pero pinanatili niyang seryoso ang mukha niya. Kuha pa po ako. Sila tuloy dalawa ng yaya nito ang naiwan. Sorry, sir, kung pinahiran kayo. Paghingi nito ng paumanhin. Hindi niya ito pinansin at tumayo na. Ngunit natigilan siya sa sunod na sinabi ng babae. Pero sir, curious talaga ako eh. Bakit kayo single dad? Gwapo naman kayo, mayaman, pero bakit kayo iniwan ng mommy ni Kate? Humarap si Dylan kay Jasmine, tila ba nag-iisip talaga ito? Dahil karamihan sa inyo, pera lang ang habol sa mayayaman. Inis nitong sagot bago siya iniwan sa sala. Naiwan naman si Jasmine na tumatak sa kanyang isip ang sinabi ng amo niya. Kung ganon, pinerahan lang ito ng mommy ni Kate. Kaya ba ganon na ang ugali nito? Pagdating niya sa kusina, masayang nagkukwentuhan ang mag-ama. Bukas ay linggo na kaya lalabas daw ang mag-ama. Isasama po natin, Daddy, si Yaya ha? Tanong ni Kate sa daddy nito na parang di nagustuhan ang sinabi ng anak. We can go na tayo lang. Suggestion nito sa anak. Siguro nagsasawa na ito sa kaingayan niya. No po, Daddy. Kasama si Yaya Jasmine. You're always quiet kasi mas enjoy po kapag nandun si Yaya. Gusto ni Jasmine na matawa sa sinabi ng alaga niya pero nagpigil siya. Fine. Sumusuko nitong sabi. Pagsapit ng hapunan, kasama siya na mag-ama na kumain. Ayaw kasi ni Kate na di siya kasama. Wala naman magawa ang daddy nito. Pinagbibigyan kasi nito ang anak palagi. Matapos kumain, tutulong na sana si Jasmine sa pagliligpit ng bigla siyang hawakan ni Kate. Nga pala, di yon kasama sa trabaho dahil kay Kate lang dapat siya nakafocus. Yaya, may boyfriend ka po ba? Tanong ni Kate kay Jasmine habang binibihisan niya ang bata. Wala, baby. Ngiting-ngiti naman ang bata sa naging sagot niya na medyo ipinagtaka niya. Lele, baby. Nothing, Yaya. Can I come in? Narinig nila ang boses ng daddy nito sa may pinto. Yes, Daddy. Masiglang sagot ni Kate sa daddy nito. Pumasok nga ang Sir Dylan ni Jasmine sa loob ng silid. Ang atensyon nito ay nakatuon lang sa anak. Pwede mo na kaming iwan. Utos nito sa kanya. Aalis na sana si Jasmine pero may sinabi si Kate. Change your clothes po, Yaya, then tabi po tayo mag-sleep. Mumiti siya sa bata at lumabas na ng silid. Pagbaba ni Jasmine ng hagdanan, sumalubong sa kanya ang isa sa mga maid na alam niyang kinaiinggitan siya. Paano niya nalaman? Palagi ba namang masama ang tingin sa kanya? Kabago-bago mo pa lang dito ha, pero pansin ko na ang mga galawan mo. Anong galawan ang pinagsasasabi mo? Inis niyang sagot dito. Ginagamit si Kate para ano? Para ikaw ang maging mommy niya, gigil nitong sabi. Natawa na lang si Jasmine at nilagpasan na si Riza, ngunit hinilat nito ang buhok niya. Ano ba? Bitawan mo nga ang buhok ko. Ngunit mas lalo nitong hinilat yon. Malandi kang babae ka. Papansin ka kay sir. Aktong mommy ka na ng bata eh. Stop hurting Divi, Yaya. Napatingin sila ni Riza sa mag-amang pababa ng hagdan. Nabitawan na nito ang buhok niya. Bakas ang takot sa mukha nito. Anong nangyayari dito? Yang babaeng yan, sir, crush ata kayo. Gustong maging mommy ni Kate. Pero di naman nag-a-apply. Nagtatrabaho lang ako eh. Akmang siya naman sana ang sasabunot sa babae pero sumigaw ang Sir Dylan nila. Enough! Is it true, Riza? Tanong nito sa maid na matagal na rin doon. Nang di ito makasagot, natawa na lang si Jasmine.
Lumapit sa kanya si Kete at yumakap. Pangit ka po at ang ugali mo, kaya hindi ka magugustuhan ng daddy ko. Mataray na sabi dito ng batang si Kate. Napawak out tuloy ang babae. Pagtingin ni Jasmine kay Manang Lukring, natatawa na lang ito habang ang amo nila ay napapahilot sa sentido nito. Yung Riza na nga mismo ang umalis sa mansyon dahil hiyang-hiya sa ginawa nito. Pero kahapon natuloy ang pagmamol nila. At totoo ang sinabi ni Kate, mas enjoy kung kasama siya dahil tahimik lang talaga ang daddy nito. Basta binibili lang kung anong gusto ng anak. Kaya kung hindi siguro siya, kasama hindi mag-enjoy ang bata. Kaya nga may goal kasi siya yung mahawaan ng positivity ang amo niyang masungit. Kawawa naman kasi ang mga nasusungitan nito. Hija, ano ka mo? Papahatid kayo ni Kate sa kumpanya ni Sir. Tanong kay Jasmine ni Manang Lukring. Nagpaluto kasi siya kay Manang ng tanghalian. Dadalhan lang naman nila ng lunch ang ama ng alaga niya. Yun kasi ang gusto ni Kate ang puntahan ang daddy nito at surprise daw. Kada kasinyaya nito ang mga dati daw na maidayaw pero siya payag siya. Pagbigyan naman ang bata dahil minsan lang naman. Opo Manang, wag po kayong mag-alala, ako ang bahala. Napakamot sa ulo nito ang matanda habang si Jasmine ay nakangiti lang. Matapos lutuin ang lunch para sa amo nila. Kumain na muna sila ni Kete tapos dinala na nila ang lunch na para sa daddy nito. Manggustin. Tawag ng batang si Kate sa driver. Bakit, Hija? Tanong nito sabay lapit. Hatid niyo po kami ni Yaya Jasmine kay daddy. Magdadala po kami ng food. Na-excite na sabi ng bata. Ay baka mapagalitan tayo ng daddy mo niyan. Agad na sumali si Jasmine sa usapan. Minsan lang naman Manong, saka anak niya naman ang may gusto. Napakamot sa ulo ang driver sa kanito, binuksan ang pinto ng sasakyan. Pumasok na sila ni Kate sa loob ng sasakyan. Yay! Tuwang-tuwa si Kate nang makababa na sila ng sasakyan. Nauna pa itong maglakad sa kanya. Sinabihan niya naman si Manong Gustin na hintayin sila. Nandito ang anak ng si. Narinig agad ni Jasmine ang bulungan ng mga empleyado. Nag-elevator sila ni Kate. Hawak-hawak niya ang bata sa kabilang kamay habang naglalakad silang dalawa. May babae naman silang kasama na nagturo kung saan ang opisina ng boss nito. Dito na po, ma'am. Kumatok na muna si Kate bago binuksan ni Jasmine ang pintuan. Nang makapasok sila doon, kitang-kita ni Jasmine ang serdilan niya na napapahilot sa sentido nito. Mga walang, hindi natapos ng serdilan niya ang sasabihin nang makita silang dalawa bata na pumasok. Anong ginagawa niyo dito? Tanong nito sa kanya. Daddy, galit ka po ba? Nalulungkot na tanong ni Kate sa daddy nito. Mabilis na kumalma ang amo niya. No baby. But Carrie, are you here? Lumapit na dito ang anak habang si Jasmine ay pinapanood lang ang dalawa. We bring you lunch po, daddy. Tumingin ito sa kanya na dala ang sinasabing lunch. But daddy can order. Hindi po yun healthy, sa kaminsan lang po ako mag-visit kasi sabi niyo po bawal ang child dito. Don't be mad kay Yaya po ha. Pinilit ko lang po siya. Masamang tinignan si Jasmine nang serdilan niya nakalong ang anak. Kumain na kayo. Tumango ang bata. Na pinapalapit na siya. Nilapag ni Jasmine ang dala sa mesa ng serdilan niya na seryoso lang ang tingin. Huwag kayong mag-alala sir, si Manang Lukring ang nagluto niyang kaldereta. Ako kasi hindi ako marunong magluto, baka kapag ako hindi nyo. Di ko tinanong. Masungit na sabi nito. Pagtingin ni Jasmine kay Kate. Tumatawa lang ito. Upang di maabala ang daddy nito sa pagkain. Niyaya niya ang bata na maupo muna sila sa sofa. Daddy, wala pong boyfriend si Yaya. Muntik na mabulunan ang serdilan niya sa sinabi ng anak. Daddy, are you okay? Nag-alalang tanong ni Kate sa daddy nito. Tumango ang ama nito. Pero halatang inis talaga sa kanya. Daddy kasi diba, thank you masungit kasi wala ka pong girlfriend, kaya thank po pag may girlfriend ka hindi na. Jasmine, anong tinuturo mo sa anak ko? Inis na tanong ng serdilan niya kay Jasmine. Napaturo tuloy siya sa sarili. Sir, ako. Kunwari di siya makapaniwala. Who else? Daddy, hindi naman po ako tinuturuan ni Yaya eh. Yun po napanood ko sa movie, the guy is masungit kasi wala siyang girlfriend, then a woman came, then they live happily ever after.
May papikit-pikit pa ang habang nagkukwento. Habang ang daddy nito ay di na alam ang isasagot. Umuwi na kayo, Jasmine. Utos ng Sir Dylan nang matapos na kumain. Ito na rin ang nag-ayos nun at inabot na lang sa kanya. Sige sir, uwi na po kami. Paalam niya. Habang nakaupo pa rin sa sofa si Kate. Lalapitan niya na sana ang anak nito pero natigil si Jasmine sa sinabi ng amo niya. Pwede bang bawas-bawasan mo ang kadaldalan mo? Nahahawa ang anak ko. Hindi siya ganyan kadaldal dati. Humarap si Jasmine natatawa. There's nothing funny, Jasmine, I'm serious. Sabi nito sa seryosong mukha. Sir, alam niyo dapat tumatawa rin kayo eno. At hindi puro pagsusungit. Maaga kayong tatanda niyan eh. Sabay talikod niya at inaya na ang anak nito na umalis doon. That woman. Inis na sabi ni Dylan habang nakatingin sa pinto na nilabasan ng Jasmine na yon at ng anak niya. Ang laki ng problema nito sa pagiging masungit niya, sa bagay inis na inis rin naman siya sa kaingayan nito. Kundi nga lang malulungkot ang anak niya. Tatanggalin niya na ang babae. Lumipas ang 1 buwan. Okay naman ang lahat para kay Jasmine. Yun nga lang, ang pinoproblema niya, parang nagkaka-crush na ata siya sa amo niyang masungit. Paano ba naman, pagwapo ito ng pagwapo sa paningin niya? At parang natutuwa pa siya na sinusungitan siya nito, kahit noong una, inis na inis siya. Hindi pa nga siya sumasukses sa goal niya na matanggal ang kasungitan nito. Tapos, siya naman ang nahulog. Hindi. Hindi mo pwedeng maging crush ang sir mo. May pailing-iling pa si Jasmine. Yaya, are you talking to yourself? Akala niya sa isip niya lang yon ang sinasabi, pero nasabi niya na pala talaga at narinig pa ni Kate. Hindi, baby. You're talking po eh. Tapos dalawa lang po tayo dito, and who's your crush po, Yaya? Si daddy po ba? Crush mo na po daddy ko, Yaya? Napatayo pa ito sa kama sa sobrang excitement. Baby, your voice, baka marinig ka ng. So, ayaw niyo po marinig ni daddy. Yay! Yaya, crush mo po si daddy. Tuwang-tuwa ito habang inaasar siya sa ama nito. Napakamot si Jasmine sa kanyang ulo. Secret lang natin, baby ha? Tumatango-tango naman ito. Maya-maya, pumasok ang Sir Dylan niya sa loob ng kwarto. Daddy. Tumakbo si Kate papunta dito. Yumakap sa ama habang ngiting-ngiti na nakatingin sa kanya. Lalabas muna ako, baby. Okay po. Iniwan niya ang mag-ama sa loob ng silid. Nang makalabas, nasampal ni Jasmine ang kanyang sarili. Talaga, Daddy, you're not working for the whole week. Masayang tanong ng anak ni Dylan sa kanya. Nang tumango siya, puno ng saya siyang niyakap ni Kate. Tuwang-tuwa ang anak niya. It's been a while kasi since nagbakasyon siya sa trabaho. What do you want to do for the whole week? Nag-isip ang anak niya, kaya naghintay lang si Dylan ng isasagot nito. Bonding po tayo, Daddy, kahit dito sa house lang po. Napapalakpak pa ito. Sabay na silang bumaba ni Kate para sa dinner. Nakita ni Dylan na tumulong ang yaya ng anak niya na si Jasmine sa paghahain. At gaya ng nakasanayan, kasabay nila ito kumain. Yaya, vacation po si Daddy sa work, dito lang siya with us, sabi ng anak niya sa yaya nito. Mabuti naman, sir, na pag-isip-isip niyo yan. Akala ko kasi work-work lang ang alam niyo at mas mahal niyo yon kaysa sa. I don't need your opinion. Pinutol na ito ni Dylan dahil tuloy-tuloy ang kadaldalan. Inirapan naman siya ng babae at ng anak niya, tumawa lang. Magkasundo talaga ang dalawa. Sabay pangang natapos ang dalawa, kaya naiwan siya sa dining. Sir! Napatingin si Dylan kay Manang Lukring. Mukhang may gusto itong sabihin. Close na close si Kate kay Jasmine, sir. Sa lahat ay kay Jasmine siya pinaka naging close. Kayo ba, hindi? Hindi kailangan ni Kate ng magiging mommy, Manang. As can provide for my daughter. Sabi niya na agad ni Dylan dahil alam niya kung saan mapupunta ang kanilang usapan. At hindi ako magkakagusto sa maingay na babaeng yon. Umalis na rin siya sa hapag. Pinuntahan ni Dylan ang anak niya, si Jasmine, sa sala. Masayang nagkukwentuhan ang dalawa, at ewan niya ba kung bakit, pero tumagal ang tingin niya kay Jasmine na parang ito lang ang nakikita niya. Sunod-sunod tuloy siyang napailing. Hindi. Hindi siya pwedeng magkagusto sa maingay na yaya ng anak niya.
Kaya nang gabing yon, nang wala na ang anak niya at si Jasmine sa sala, naisipan ni Dylan na mag-inom, na matagal-tagal niya ring hindi nagawa dahil nag-focus siya sa trabaho at sa anak niya. Wala kang iginta, Katrina. Pagkatapos kong ibigay sa'yo ang lahat at sa pamilya mo, iniwan mo ko at ang anak natin para sumama sa lalaking yon. Lasing na si Dylan kaya kung ano-ano na ang nasasabi niya. Si Jasmine naman ay bumaba dahil nakalimutan niya palang magdala ng tubig sa kwarto ni Kate at nauuhaw siya, kaya naman bumaba siya para uminom. Nang makita niya ang Sir Dylan na kung ano-ano na ang sinasabi habang lasing. Pinagsisisihan ko na minahal kita. Dagdag pa nito sa kanyang sinabi. Hindi niya na napigilan ni Jasmine ang sarili. Lumapit siya at kinuha sa lalaki ang hawak nitong baso na mailamang alak. Tama na, sir. Nandito na ang maingay. Natatawa nitong sabi. Na, sir, maingay na. Sabi niya habang inalalayan ito dahil pupunta na ito sa silid nito, kaya naman inalalayan niya ito. Is his daughter likes you? Natatawa sabi nito. Ayos pala kapag nalalasing ito, nawawala ang pagiging masungit. Oh, dito na kayo, sir, ha? Lalabas na ako, baka ano pang magawa niyo sa akin eh. Hiniga niya ito sa kama. Lalabas na nga sana ng silid si Jasmine, nang marinig niya ang sunod na sinabi ng lalaki. You're beautiful, Jasmine. Hindi siya agad nakalingon. Saglit siyang natigilan bago tahimik na lumabas ng silid. Paglabas, napahawak siya sa kanyang dibdib dahil sa bilis ng tibok ng kanyang puso. Pagkatapos nilang mag-almusal, aalis na sana si Jasmine sa hapag pero natigilan siya sa sinabi ng Sir Dylan niya. Did it do something last night? Or may nasabi ba ko? Wala, sir. Sige, puntahan ko na anak niyo. Sa kanya dali-daling iniwan ang amo niya. Napahawak naman si Dylan sa kanyang noo. Ang naalala niya lang kasi talaga ay nag-inom siya, tapos si Jasmine ang tumulong sa kanya na makarating sa kanyang silid. Pero di niya na maalala kung may nagawa ba siya o nasabi. Hindi naman siya umamin sa babae. Pinabihisan na ni Dylan si Kate kay Jasmine dahil aalis sila. Sa park niya dadalhin ang anak at doon sila magpipiknik. Matagal na itong nagyayaya doon, pero dahil di siya fan ng mga ganon, ngayon niya lang mapagbibigyan ang anak. Talaga po, Daddy? Sa park tayo pupunta tapos piknik po. Halata ang sobrang kasiyahan sa boses nito. Nang tumango siya, nagtatalo na ang bata. Kita niya naman na masaya rin si Jasmine na makitang masaya ang alaga nito. Ngunit nang magtama ang tingin nilang dalawa, siya ang mabilis na nag-iwas ng tingin. Habang papunta sila sa nasabing park, hindi alam ni Jasmine kung siya ba ang tinitignan ng Sir Dylan niya o ang anak nito, tapos kapag napapansin niya, bumabalik ang focus nito sa pagdadrive. Ito ang driver nila, si Mangustin kasi ay pinag-day off nito. Pagdating sa park, ang Sir Dylan niya ang nagdala ng mga gamit. Habang sila ng anak nito, nakasunod lang sa lalaki. Ito ang naglatag ng picnic mat na siyang upuan nila at paglalagyan ng dala nilang mga pagkain. Daddy, let's play po. Habulin niyo po ako ni Yaya. Biglang tumakbo si Kete. Napailing ang ama nito habang siya naman ay game na agad. Tara na, sir. Bonding niyo to ng anak mo. Sigaw niya sa sir niya na sumunod naman. Hinabol nga nilang dalawa si Kete, natawa ng tawa dahil hindi nila ito mahabol. Kahit naman sa garden lang sila, hirap talaga siya dahil sa sobrang bilis ng bata. Hanggang sa, Yaya. Napasigaw si Kete nang madapa siya sa tuhod. Pero tinulungan si Jasmine at ng Sir Dylan niya. Okay lang ako, sir. Nahihiya niyang sabi sa lalaki habang di makatingin dito. Baby. Saway nito sa anak. Sorry, Daddy. Lumapit si Kate at tumigil na sa kakatakbo. Pag-upo nila sa picnic mat, kaagad siyang kinamusta ng Sir Dylan niya. May sugat-li ka ba? May pag-aalalang tanong nito. Hindi naman yan kita dahil naka-uniform siya. Kita ko, sir. Binigyan siya nito ng mas at mang tingin. Kaya dali-daling tiningnan ni Jasmine kung meron pero wala naman. Yun nga lang, medyo nadumihan ang bandang tuhod niya. Habang kumakain sila, ramdam ni Jasmine na pinapanood siya ng sir niya. Amos mo naman po kumain, Yaya eh. Daddy, punasan mo po. Di ko po abot eh, sabi ni Kate sa daddy nito. Kumilos naman ang ama nito. Pinunasan niya nito ang dumi sa gilid ng kanyang labi gawa ng ketchup.
Thank you, sir. Anya, sabayo ko agad. Daddy, I want ice cream po. Sabi ni Kate nang matapos na silang mananghalian. Akmang tatayo na siya para bumili, pero mabilis na kumilos ang serdilan niya. Ako na ang bibili. Bantayan mo na lang ang bata. Naglakad ito papunta sa nagtitinda ng ice cream. Nanatili naman ang tingin ni Jasmine sa amo niya. Nang bigla siyang mapabalik sa waisyo dahil kay Kate. Yaya, I think crush ka na din po ni Daddy. I see it the way he looks at you. Baby, hindi, pero napapatakip lang sa bibig ang alaga niya. Crush mo na po si Daddy, then crush ka po niya. May care po siya sa'yo, then siya na po ang nagbuy ng ice cream. Kinabahan si Jasmine nang tumayo si Kate para lapitan ang daddy nito. Kinuha nito ang ice cream sa daddy nito, kaya paglapit ng serdilan niya, ang ice cream niya na lang ang daladala nito. Nahihiya niya iyong kinuha. Thank you, sir. Yay! Sabay silang napatingin sa anak nito, siya ang mabilis na nag-iwas ng tingin. Nang may tumawag sa amo niya, lumayo muna ito at sinagot ang tawag. Sila ni Kate ang naiwan. Baby, di ba sabi ko secret lang natin? Sabi ni Jasmine kay Kate sa mahinang boses. But can't help it po, yaya eh. Bagay po kayo ng daddy ko. Masayang sabi nito. Pagbalik ng serdilan niya, sinabi nito na about daw sa company, pero tuloy pa rin ang 1 week na vacation nito. Ilang oras pa ang tinagal nila sa park, at nang padilim na, saka sila umuwi. Buhat-buhat ng sir niya ang anak nito, pero nauna na nitong dalhin ang mga gamit sa sasakyan. Nang nasa loob na sila ng sasakyan, hiniga nito sa lap niya ang bata. Akala ni Jasmine, didiretso na ang serdilan niya sa unahan para mag-drive, pero nagulat siya sa sinabi nito. I just want to say thank you for coming into our life. Akala niya nga yun na, pero may pahabol pa pala. Huwag kang aalis, Jasmine. Daddy, bakit mo po pinapanood si Yaya matulog? I will wake her up na nga, akmang gigisingin na ng anak niya ang natutulog na si Jasmine, pero pinigilan ito ni Dylan. Just let her sleep. Sa kanya inaya ang anak na bumaba na sila. Siya na ang mag-aasikaso dito para hayaan muna si Jasmine na makapagpahinga. Alam niya kasing pagod ito. Si Jasmine, Hijo. Bakit si Kate lang ang kasama mo bumaba? Tanong ni Manang Lukring na nakapaghanda na ng almusal. She's still sleeping, Manang. Sagot ni Dylan, pinaupo na ang anak para makakain na sila. Hijo, hindi ba't ayaw na ayaw mo sa natutulog pa kahit oras na ng trabaho? Si Manang Lukring na tila ba may ibig sabihin sa sinabi nito. Crush na po siguro ni Daddy si Yaya. No mommy, cause she will be the mommy. Napapalakpak pa si Kate sa sobrang saya. Baby. Saway ni Dylan sa anak pero nakangiti lang ito. Masayang kumain ng agahan. Patapos na kumain ang mag-ama ng agahan nang magising si Jasmine. Baby, bakit mo ko ginising? Tanong ni Jasmine sa alaga. Sabi po ni Daddy, wag po eh. Gigisingin po sana kita kaso ayaw niya. Tumingin si Jasmine sa serdilan niya. Tinignan din siya pero siya ang mabilis na nag-iwas ng tingin. Para kasing matutunaw siya sa tingin nito. Kumain ka na. Sabi nito. Walang pag-aatubili siyang sumunod. Habang kumakain si Jasmine, pinapanood siya ng mag-ama. Hiyang-hiya tuloy siya. Pati kay Manang Lukring nangiting-ngiti para bang masaya ito sa nakikita. Pagsapit ng tanghalian, nagpa-deliver ang serdilan niya ng makakain nila. Gusto kasi ni Kate ng Jollibee, at dahil may ginagawa ang ibang maid, siya na ang nagpresenta ng kukuha nun sa labas. Lumabas siya at nagtungo sa may gate. Ito na po, ma'am. Ang ganda niyo naman po. Sabi ng driver. Thank you, kuya. Nahihiya niyang sabi dito habang may ngiti sa labi. Sabay abot sa kanya ng paper bag ngunit nagulat na lang si Jasmine nang biglang sumulpot ang sir niya. Kinuha nito sa kanya ang paper bag habang masama ang tingin ito sa delivery rider. Sir, ako na ang magdadala niyan. Sabi ni Jasmine habang habol ito. Nang nasa tapat na sila ng pinto, bigla itong tumigil at humarap sa kanya. Do you like him? Ha? Anong like, sir? Ngayon ko lang nakita yon. But you smiled at him nang sinabi niya na maganda ka. Anong problema nyo? Ngiti lang yon.
Ano, tingin niyo sa ngiti yon gusto ko na siya. Nainaatkit ko ganun. Iba naman pala kayo mag-isip eh. Inis niya nang sabi dito. Ang sa akin lang. Inunahan niya na ito pumasok ng mansyon. Jasmine. Pero tuloy-tuloy lang siya. Nagfa-fight kayo, Daddy. Pero nagdiretso siya sa may kusina. Anong mas at mas sa pagngiti? Maingay siya pero hindi siya nang aatkit ng lalaki. Tahimik si Jasmine sa loob ng kusina. Pinipigilan ang pagtulo ng luha niya. Okay na ito kahapon mabait na Di na masungit pero parang bumalik na naman sa dati. Naiirit at siya kasi kahit ganon, gusto niya pa rin ito kahit masama ang ugali. Yibe, sit siya. Yun crush ko na siya. Marami pa namang ibang lalaki. Nakakairit at ang sungit-sungit. Tapos sasabihin niya, wag akong aalis? Sinong makakatagal sa ugali niyang yun? Ngunit nagulat na lang si Jasmine dahil pagharap niya, nasa harapan niya na ang Sir Dylan niya. Crush mo ko? Di makapaniwala ang tanong nito. Bago siya makasagot, nagulat na lang si Jasmine nang bigla siyang yakapin ng Sir Dylan niya. I'm sorry, I was just jealous. I like you, Jasmine. Kaya ayaw kong umalis ka pa sa buhay namin ng anak ko. Hey! Wala kasi siyang masabi matapos siya nitong yakapin. Sir, please, wag niyo kong pagtripan. Nakakairita yon, alam mo. Baka kasi iba ang trip niyo ngayon, kahapon pa sweet and care, ngayon naman joker, kaya please wag kasi Bago pa niya matuloy ang sasabihin, nagulat na lang si Jasmine nang lumapat ang labi nito sa labi kaya napapikit siya. SD, I'm sorry. Ang ingay mo kasi. Sabi nito nang hindi siya makapagsalita matapos nitong hagkan. Ngunit nagulat na lang ito nang siya naman ang humalik dito. Atrap mong home at leak, sir, pero ligawan mo muna ko bago mo ko maging girlfriend. Kahit na crush kita, maghirap ka muna no. Sa kanya iniwan ito sa kusina habang ang puso niya ay walang tigil sa mabilis na pagtibok. Wala pang isang oras, may binigay agad na bulaklak kay Jasmine si Dylan. Dylan na lang, tutal nililigawan na siya nito. Daddy, bakit ka po nagbigay ng flowers kay Yaya? Masayang tanong ni Kete. Because I'm courting your soon-to-be mommy, sagot nito sa anak. Talaga po, Daddy? Di maitago ang excitement sa boses nito at napatalon pa ang bata sa saya. Mommy! At mommy na nga ang tawag nito sa kanya. Baby, crush na crush daw ako ng daddy mo, Dinaan niya pa iyon sa tawa. Pagtingin ni Jasmine kay Manang Lukring, nakangiti lang ito. Hanggang sa sumapit ang gabi. Di makapaniwala si Jasmine na alam na ni Dylan ang nararamdaman niya at nalaman din niyang may feelings rin pala ang lalaki sa kanya. Mukhang nahulog ito sa kaingayan niya, habang siya naman ay nahulog sa kasungitan nito. Nakakahulog naman talaga ang ganda niya. She really likes you. Napaharap si Jasmine nang marinig ang boses ni Dylan. Siyempre naman. Ikaw nga nagustuhan mo, si Kete pa kaya? Mas nauna siya sa'yo. Daldal mo talaga, natatawa nitong sabi. Siyempre. Tignan mo nga, nawala ang kasungitan mo dahil sa akin. Ngunit imbes na mainis sa sinabi at uminit ang ulo, niyakap siya ng lalaki, yakap na ramdam niyang totoo ang nararamdaman nito sa kanya. Let's talk outside, baka magising. Inaya ni Dylan si Jasmine. At hawak-hawak nito ang kamay niya nang lumabas sila ng silid. Bumaba sila sa living room. Huwag mong sabihin na mag-iinom ka na naman pagtataray niya. Natawa tuloy ito. Ikukwento ko lang sa'yo ang dapat mong malaman since nililigawan na kita, and if don't want to hide it anymore from you. Sino si Katrina? You heard it. Siyempre, may tainga ako, pamimiloso po niya. Sige, kwento mo na kasi. Di kita sasagutin dyan Natawa ito bago nagkwento. Nagkakilala kami ni Katrina sa company ni Dad. Bago siyang empleyado at ako ang susunod na si. Ayaw ng daddy ko sa kanya, pero wala siyang nagawa hanggang sa nawala na siya dahil si Katrina ang gusto ko. I married her. Binigay ko sa kanya lahat, pati sa pamilya niya. Pero bigla na lang siyang nagbago nang ipanganak niya si Kate. Hanggang sa nalaman kong nagkikita pa sila ng ex niya. Then one day, umuwi ako na wala na siya, at iniwan niya ang annulment papers na may pirma niya na. Hindi agad nakapag-react si Jasmine. Natahimik siya.
Hindi niya lubos akalain na ganoon ang ginawa ng dati nitong asawa. Sino yung lalaki? Mas mayaman ba? Mas gwapo sa'yo? Umiling ito. Her first love. Kaya alam kong ginamit niya lang ako, dahil kasabay ng pag-alis niya ay dala niya ang ilang milyong pera ko. Doon ako nakakasigurado na hindi mayaman ang lalaking iyon. That's when I took the revenge. Binawi ko lahat ng binigay ko sa pamilya niya dahil alam na pala nilang iiwan ako ni Katrina at ang anak namin. Di na malaya ni Jasmine na naluha na pala siya. Hey, Galray, are you crying? May pag-aalalang tanong ni Dylan sa kanya. Pinunasan nito ang mga luhang tumulo na. Grabe naman pala talaga ang babaeng yon. Kaya ka pala naging ganyan. Pinerahan ka lang pala. But she doesn't matter to me anymore. Matagal na. Pati ang pamilya niya, ewan ko na kung anong nangyari sa kanila. Walang ibang importante sa akin kundi kayo ni Kete, paliwanag nito sa kanya habang nangungusap ang mga mata. Hindi ka naman tutulad sa kanya, di ba? Tanong ni Dylan kay Jasmine habang hinahaplos ang isang pisngi niya. Umiling siya bilang tugon. Hindi. Hindi dahil sa mayaman ka, kundi malapit na kayo sa puso ko, at di ko na rin kayang mawala kayo sa buhay ko. Sa sinabing yon, bit siya nitong niyakap na para bang ayaw siyang pakawalan. Kaya nagbiro na si Jasmine. I'm sorry, baby. Nang mapansin nito ang ginawang pagkakayakap. Anong baby ka dyan? Hindi naman ako bata. Saka si Kate lang ang baby ko. Tumawa ito. Ngayon, dalawa na kaming baby mo, sabi nito habang nakatingin lang sa mga mata niya. Daddy, bakit mo po kinuha si Mommy? Tabi po kami natutulog, di ba? Napatingin sila kay Kate na bumaba na pala. Natawa si Jasmine. Tumayo siya mula sa pagkakaupo at umalis sa tabi ni Dylan. We can sleep together, suggestion nito sa anak. Okay po ba kay Mommy? Kasi po, di ba nanliligaw ka pa lang po, Daddy? Pwede na po yun? Tumingin si Jasmine kay Dylan na halatang barado sa anak. Good night, pang-aasar niya pa sa lalaki bago lumapit kay Kate at sabay nilang tinungo ang kwarto ng bata. Nang sumunod na mga araw, nagpatuloy ang panliligaw ni Dylan kay Jasmine. Hanggang sa okay na siya sa isang linggong panliligaw nito na nakita niya talaga ang sinseridad ng lalaki na tunay ang nararamdaman nito sa kanya. Talaga? Girlfriend na kita? Hindi makapaniwalang sabi nito. Binuhat siya nito sa sobrang kasiyahan. Ibinaba lang siya nang sumigaw na siya. Hindi mo alam kung gaano mo ko napasaya. Kulang na lang maiyak ito sa sobrang kasiyahan. O tama na, baka maiyak ka pa. Pang-aasar niya dito. Niyakap ni Dylan si Jasmine. Gumanti naman siya ng yakap. Maya-maya pa, tinawag na Dylan at Jasmine ni Manang Lukring at ni Kete. Nakahanda na daw ang agahan kaya kakain na sila. Masaya nilang ibinalita sa dalawa na sila na. Ikinatuwa naman iyon ni Kate at ng matanda. Masaya na silang kumakain ng lunch nang pumasok si Mangustin. Mangustin, kain po. Inaya ito ni Jasmine, ngunit tumanggi ang matanda. Sir, may tao pong nagsisigaw sa labas. Huh! Takang tanong ni Dylan. Bumalik muli ang mukha nito sa pagiging seryoso. Si Ma'am Katrina po. Halos magkanda utal-utal nitong sabi. What? Galit nitong tanong kaya napatayo na rin siya. Si Mommy. Tanong naman ni Kate. Kilala kasi nito ang ina dahil nakwento dito. Ako na, sabi ni Dylan kay Jasmine, ngunit hindi siya pumayag na ito lang ang lalabas. Si Kate ay iniwan nila sa loob ng mansyon. Dylan, honey. I'm sorry. I'm so sorry sa pag-iwan ko sa inyo ng anak natin, but now I'm back. Kaya pa natin ayusin, right? Alam ko na mahal mo ko. Hindi mo pinirmahan ang annulment papers, di ba? Tumaas agad ang isang kilay ni Jasmine sa narinig niya. Sorry. Sorry sa pag-iwan sa asawa at anak mo para sumama sa lalaki mo habang dala ang malaking pera ng asawa mo. Sorry ha. Tapos sasabihin mo pa na magkakaayos pa kayong dalawa? Nanaginip ka ba ha? Gigil na sabi ni Jasmine. Ang tagal mong nawala. 6 na taon tapos babalik ka dito hihingi ng sorry. Anong akala mo kay Dylan, mautsero mo? Dagdag niya pa. Sino ka ba? Inis nitong sabi.
Dylan, who is she? Kay Dylan mismo ito nagtanong. Ilvay girlfriend and soon-to-be wife. Proud na sabi ni Dylan sa dating asawa, kaya ngumiti si Jasmine na mas lalong kinainis ng babae, ngunit hindi ito makapasok sa loob ng gate. Dylan, tell me she's lying. Honey, please tell me. Paawa effect na naman ito. She's not, Katrina, and sooner and later magpapakasal na kami. Our annulment is already processed, kaya hindi na kita asawa. May perma mo yon, di ba? Kaya mabuti pa, umalis ka na. Utos nito sa dating asawa, ngunit ayaw talagang sumunod ni Katrina. Nagsisigaw pa ito. Kete, anak. Kete, baby ko. Sigaw nito. Mommy. Buong akala ni Katrina dito lalapit si Kate, kaya mabilis na nawala ang ngiti sa labi ng babae nang kay Jasmine lumapit ang bata at yumakap. Mas lalo niya tuloy inasar ang babae. Mommy. I'm your mommy, baby. Sorry for leaving you, but I'm back now. Sabi ni Katrina sa anak, pero napangiti na lang si Jasmine sa sinabi ng bata. No, you're not the mommy po. Ang mommy hindi iiwan ang anak niya. Iniwan niyo po ko, kaya si daddy kumukuha po ng yaya na mag-aalaga sa akin. Kaya po naging masungit si daddy because of you. Kaya po ako nagkaroon ng mommy Jasmine, at siya po ang mommy ko. Kasi kahit di niya po ako tunay na anak, mahal niya po ako. Pinigilan ni Jasmine ang sarili na maiyak sa sinabi ni Kete. But baby, mali ang desisyon ni mommy noon. I love you. Umiling ang bata. Leave us na po. Hayaan niyo po kaming maging masaya, especially daddy po, because he was so hurt sa ginawa mo po. Leave na po ulit, mommy. Balik na po kayo sa kanya. Nakayakap pa rin si Kete sa kanya. Sinabi naman ni Dylan na tumalikod na sila. At yun nga ang ginawa nila ni Kete. Narinig pa ni Jasmine ang pagsigaw ni Katrina, ngunit hindi na nila iyon pinansin pa. Hanggang sa may tinawagan na si Dylan. Sinong tinatawagan mo? Pulis, para madala ang babaeng iyon at di na bumalik pa. Mommy, di mo naman po kami iiwan ni daddy, di ba? Napatingin si Jasmine kay Kete, nangungusap ang mga mata nito. Pumantay siya sa bata at pinaliwanagan ito. Hindi. Hindi ko kayo iiwan ng daddy mo. Mahal ko kayo, eh. Sabay yakap kay Kate. Matapos yakapin ang batang itinuturing niya ng anak, tumingin siya kay Dylan na kahit bago pa lang silang mag-boyfriend at girlfriend ay parang gusto niya itong pakasalan para wala nang maging habol pa ang babaeng yon. I love you, bulong nito, pero sapat na para marinig niya at mapangiti siya. I love you too, sir. Sinama niya yung sir para medyo mainis ito ng kaunti. Pero ngumiti lang ito at hin at gan pa ang kanyang noo. Napangiti na lang si Jasmine. Hindi niya iiwan ang mag-aama. Hindi niya hahayaan na muling balutin ng lungkot ang buhay ng mga ito. Isang linggo na ang nakalipas mula nang sumugod sa mansyon ang dating asawa ng boyfriend niya. At matapos ipahuli sa mga pulis, hindi na bumalik pa sa mansyon ang dating asawa ni Dylan. Kaya hindi na sila na-stress pa. Natakot din kasi si Kate na baka umalis siya gawa ng mommy nito. Palagi na lang na nasa tabi ka ng anak natin. Pwedeng sakin, sa tabi ko naman? Minamasdan nila ni Dylan si Kate na tulog na. Sumunod si Jasmine kay Dylan na hawak ang isang kamay niya. Dinala siya ng lalaki sa loob ng kwarto nito na masasabi niya okay naman. Masyadong malinis. Ngayon lang siya nakapasok doon. May binabalak ka ba? Tanong agad ni Jasmine habang nakaupo sa kama. You know that I respect you, right? Hindi kita pipilitin kung ayaw mo. Sabi nito habang nakatayo sa harap niya. Ngunit nagulat na lang si Dylan nang tumayo siya at siya mismo ang humatlik dito. Baby, I don't want to force you to anything. Sabi nito matapos ang atlik na iyon. Napangiti siya. Alam ko naman na nire-respeto mo ako, pero ako na ang gustong magsuko ng sarili ko. Gusto kong ma-experience na, at isa pa, may tiwala naman ako sa'yo. Pero kung ayaw mo, pinutol nito ang sasabihin niya nang ito naman ang humatlik sa kanya. Napapikit na lang si Jasmine. Hanggang sa napahiga na siya sa kama. Panay ang sabi ni Jasmine ng kung ano-ano nang makita niya ang tinatago nitong alaga, pero bigla siyang natahimik ng ipaserogi na yon ni Dylan sa kanya.
Siguro kaya ito iniwan ng asawa nito dahil takot ng mapasok at panang ganon. I'm sorry. Sabi nito at hinagkan ang kanyang noo. Unti-unti itong gumalaw hanggang sa nawala na ang sakit at napalitan na yon ng sar at nang gabing uon, saksi ang silid nito sa ginawang pag-angkin sa kanya ni Dylan. May sinabi pa nga ito na hindi niya na narinig pa, dulot kasi ng pagod ay nakatulog na si Jasmine. Kinabukasan, may ngiti sa labi na pinagmamasdan ni Dylan ang kanyang mapapangasawa na tulog pa. Habang tulog ito ay nalinisan niya at nadamitan na rin. Inalala niya ang nangyari kagabi. Dahil sa kaingayan nito hanggang sa kama. Ipinasok niya na dito ang kanya, kaya naman napatahimik ito. Napailing na lang si Dylan. Para ikuha ng breakfast si Jasmine, bumaba na siya. Sakto naman na nagpre-prepare na si Manang Lukring. Dala niya na ang breakfast ng girlfriend niya pag-akyat. Pagbukas niya ng pinto, napangiti si Dylan nang makita niyang gising na ito. Pero inirapan siya nito. Hindi ako natutuwa sa'yo ha. Ba't binigla mo? Ang ingay mo kasi. Kaya ganon ha? Gusto man siyang batuhin ni Jasmine unan, di nito nagawa. Kaya upang makabawi, sinubuan niya na lang ito. Wala kang ginamit na proteksi serod kagabi. Pagpapaalala nito sa kanya. Isn't it obvious? Gusto ko nang magkaroon ng kapatid si Kete, at di ka na makawala pa sakin. Sabi niya rito. Namula tuloy ang pisngi ni Jasmine. Akmangha at ganya sana ang ihi at binito nang may pumasero-i sa kanyang silid. Mommy, are you sipo? Puno ng pag-aalala na sabi nito kay Jasmine na iling ang naging tugon sa bata. Pero bakit po dito kayo kumakain? Takang tanong ng bata. Nagkatinginan silang dalawa. Napangiti na lang si Dylan at sinabing trip lang nilang dalawa. Kaya ang nangyari, nakisalo na ang bata. Gusto daw kasi nito nakasama kumain ang daddy at mommy nito. Nga pala. Napatingin si Dylan at Kate kay Jasmine. Isasama ko kayo pag uwi ko sa probinsya. Ipapakilala ko kayo sa mga magulang ko at kapatid. Nagkatinginan silang mag-ama. Parehong napangiti. Mommy, i-accept po ba nila ko kahit di mo ko anak? Umiti si Jasmine habang haplos ang pisngi ni Kate. Naman. Mamahalin ka nila gaya ng pagmamahal ko sa'yo. Nang magtama ang tingin ni Jasmine, napangiti si Dylan. Hindi na siya makapaghintay na makilala ang mga magulang nito at sabihin na pakakasalan niya ang anak ng mga ito. Matapos nilang kumain, lumabas na muna ng kwarto si Kete, kaya silang dalawa ni Jasmine ang naiwan. Sa tingin mo, matatanggap ako ng parents mo? Tanong niya rito. Umiti ito sa kanya. Naman. Matagal na nga nila ako kinukulit na mag-asawa na Wala nga akong boyfriend, pero ngayon meron na at hindi naman sila judgmental. Sa labis na saya, hin at ganya ang labi pero saglit. At bago pa mauwi ang at lik na iyon, nagbabala na ito. Napakamot na lang si Dylan sa kanyang batok sa sinabi ni Jasmine sa kanya. Ang next, pagkatapos na ng kasalha. Kailangan kong makarecover. Natawa naman ito sa sinabi niya. Pero nang makabalik na ang kanilang anak, tinapos na nila ang usapan tungkol sa bagay na yon. Pero sa totoo lang gusto niya nang ikasal silang dalawa dahil sure na siya. Si Jasmine na talaga ang babaeng para sa kanya. Jasmine, anak. Masayang-masaya ang nanay ni Jasmine nang makita siya. Yun kasi ang una niyang uwi sa kanila matapos ang ilang buwan. Tumigil si Jasmine sa pag-aaral para matulungan ang mga magulang niya sa probinsya sa pagpapaaral sa dalawa niya pang kapatid. 20 years old siya nang mag-start siyang maging maid. At ngayon, 25 na nga siya. Habang ang dalawa niyang kapatid ay 20 at 18, isang college third year na lalaki at isang senior high na babae. Kaya nga hindi siya makapag-boyfriend dahil gusto niyang suportahan muna ang mga ito. Sino siya, anak? Sabay turo kay Dylan na nasa likuran niya. Boyfriend ko po, nay. May ngiti sa labi niyang pakilala. Napakagwapo naman, anak. Ginayuma mo ba yan? Natawa tuloy si Dylan. Mula naman sa mailikuran nito, lumabas si Kate. Hello po, Lola. Umiti dito ang nanay niya. Hi, apo. May anak ka na, Hijo. Opo, nay, pero sana po. Jasmine, anak, alam mong hindi kami mapanghusga ng tatay mo, pero mukhang ma-interview yung boyfriend mo, anak.
Muli, sa likod ng kanilang bahay, ay nakita ni Jasmine na doon nang galing ang tatay niya. Jasmine, anak ko. Lumapit ito sa kanya at siya ay niyakap. At gaya ng nanay niya, sunod na napunta ang tingin ito kay Dylan. Boyfriend ko po, te. Hello po, lolo. Umiti ang tatay niya rito bago binalik ang seryosong tingin kay Dylan. Kaya ka pala umuwi para ipakilala ang boyfriend mo sa amin. Seryoso ang boses nito. Bago pa kung saan mauwi ang usapan, pumasok na sila sa loob ng bahay. Naabutan ni Jasmine ang mga kapatid niya na may kanya-kanyang ginagawa. 8. Sabay na lumapit ang dalawa sa kanya. Boyfriend mo. Ang sumunod sa kanya na si Jeff. Kuya, sigurado ka na ba dito sa ate ko? Maingay to, eh. Noong nandito pa nga yan, mas malakas pa bungangan niya sa nanay namin. Binatok at ni Jasmine ang kapatid niya, na natawa na lang. Wow, ate, ang gwapo naman ng boyfriend mo. Si Jenny ang bunso nila. Hello po, tito, tita. I'm Kate po. Anak ni mommy at daddy. Kumapit ang bata sa kamay niya at ni Dylan. Wow, ate, may instant anak ka pa. May pamangkin na agad kami. Tuwang-tuwa ang dalawang kapatid ni Jasmine. Kaya nang magkatinginan sila ni Dylan, pareho silang may ngiti sa labi. So paano kayo nagkakilala na dalawa? Ang tatay niya. Sa sala sila nagsagawa ng interview. Sa loob ay siya, ang sumunod sa kanya na si Jeffrey, ang kanyang nanay at tatay, pati si Dylan. Nasa labas kasi si Kate at ang bunso niyang kapatid na si Jen. Ang totoo po niyan, amo po ako ng anak niyo. Napatayo ang tatay niya. Ilalabas na sana nito ang tinatago nito sa gilid ng bewang, ngunit pinigilan ito ng kanyang nanay. Kadyo, ano ba? Saway ng nanay ni Jasmine sa tatay niya. Baka kasi kung anong ginawa ng lalaking yan sa mahal nating anak. Paliwanag nito sa asawa. Kaya ipinaliwanag na ng boyfriend niya ang sarili nito sa mga magulang niya. Wala po. Wala pong ganon. Basta ang alam ko po, nahulog ako sa anak nyo dahil sa kaingayan niya, at siya ang nagbigay ng kulay sa buhay namin ng anak ko. Ayos, kuya, habang buhay mo na tuloy pagtitiyagaan. Inirapan na lang ni Jasmine ang kapatid niya. Matapos ang usapan at mapaliwanag ang tatay niya, tumayo na sila. Lumabas na muna ang nanay niya at si Jeff, sila tuloy ang naiwan sa loob ng bahay. Gaano mo kamahal ang aking anak? Hindi ko po siya kayang mawala sa buhay namin ng anak ko. Baka gusto mo lang ng tagapag-alaga ng anak mo, Hijo. Sa nakikita ni Jasmine, sinusubok ito ng tatay niya. Hindi po, sir. Mahal ko po ang anak niyo. Mahal na handa kong gawin lahat para sa kanya, kahit muli po akong manligaw dito sa probinsya. Mapakita ko lang sa inyo na mahal ko talaga siya. Kaya nga po sumama ako dito kahit na may takot ako na baka hindi niyo matanggap ang isang lalaki na may anak na para kay Jasmine. Kung ganon, suportado ko ang relasyon niyong dalawa ng aking anak. Sa sobrang saya ni Jasmine, mahigpit niyang niyakap ang kanyang tatay. Saka siya naluluhang tumingin kay Dylan. Ito naman ang yumakap sa kanya nang makalabas ang kanyang tatay. Mommy, Daddy, I love you both po. Nakahiga na sa kanila sa kama niya. Hindi man yon kasing lambot ng kama ng mga ito sa mansyon, hindi nagreklamo ang mag-ama. Napangiti si Jasmine sa sinabi ni Kete. Hinag-at-dis niya ang noo ng bata. Nasa gitna nila ito. Mahal na mahal ka din namin ng daddy mo, baby. Nang makatulog si Kete, silang dalawa na lang ni Dylan ang gising. May problema ba? Tanong niya nang makitang tila ba malalim ang iniisip nito. Gusto kong makasal na tayo. Baka magbago pa ang isip mo. Natawa si Jasmine sa sinabi ni Dylan. Ha? Isinuko ko na nga ang bataan ko sa'yo, kaya hindi na magbabago pa ang isip ko. Hinaplos nito ang pisngi niya. Let's sleep. Pareho silang yumakap kay Kate at natulog na. Kinabukasan, kasama nag-agahan nila ni Jasmine ang pamilya niya. Tuwang-tuwa nga ang dalawa niyang kapatid kay Kate na magalang na bata. It's yummy, right? Tanong pa ni Jenny. Kuya, hehe, kamusta luto ni nanay? Si Dylan naman ang tinanong ni Jeff. Masarap. Nahihiyang tugon ng mapapangasawa niya. Yan dapat ang sagot, kuya, baka mapalayas ka, eh. Mang Kadyo. Aling Cynthia.
Galing ang boses na yon sa labas ng bahay. Tumayo ang kapatid ni Jasmine na si Jeff para tignan kung sino. Si Henry. Sabi nito nang makabalik. Nagkatinginan ang nanay at tatay niya. Napatingin naman si Jasmine kay Dylan na ayaw niyang mag-overthink. Nalaman daw na bumalik ka na. Mukhang di pa rin nakaka-move on sa'yo. Kaya para malaman nito na wala na talaga itong pag-asa sa kanya, ay isinama ni Jasmine si Dylan sa labas. Jasmine. Bakas ang kasiyahan sa boses nito. Manliligaw niya si Henry. Matagal niyang manliligaw na natigil nga lang nang umalis siya sa lugar nila. Tapos kapag umuuwi sakto naman na wala ito doon. Henry. Walang emosyon niyang sabi rito. Ayaw ni Jasmine na magselos ang mapapangasawa niya sa lalaki. Bumalik ka na, single pa rin ako, Jas, hinihintay kasi kita. Ako, hindi na, Henry. Ito si Dylan, boyfriend ko. Pinagsikop pa ni Jasmine ang kamay nilang dalawa ni Dylan. Dumako ang tingin ni Henry sa kamay nila. Daddy. Lumabas si Kate mula sa loob ng bahay at yumakap sa daddy nito. Pero agad ding lumapit ang nanay niya at dalawang kapatid na lumabas na rin para papasukin muli ang bata sa loob. Hindi kasi nito pwedeng marinig ang usapan. Sumunod naman ito. May anak na, Jasmine. Porke mukhang mayaman, pinatulan mo kahit may anak na? Natatawang tanong ni Henry. Tingin niya, hindi lang nito matanggap na wala na itong pag-asa pa sa kanya, kaya ganun magsalita. Porke wala ka nang mapapala sakin, ganyan ka magsalita. Ano naman? Mabuting tao si Dylan at wala kang alam kung bakit single dad siya. Tanggap ko yon at wala akong pakialam sa sasabihin mo o ng ibang tao. Ngunit tumawa lang ang lalaki. Henry. Ang tatay niya ang tumawag dito. Mang Kadyo, hahayaan niyo na makipagrelasyon at bumuo ng pamilya ang anak niyo sa lalaking may anak na? Tanong nito sa tatay niya na halatang nagpipigil lang ng galit. Henry, mabuti pa umalis ka na dito. Kung wala ka ng pag-asa sa anak ko, tanggapin mo, hindi yung kung ano-ano ang sinasabi mo. At alam na namin kung bakit naging single dad si Dylan. Kaya mabuti pa umalis ka na. Muli siyang masamang tinignan ni Henry bago ito umalis. Salamat po, tay. Pasasalamat ni Jasmine sa tatay niya nang umiti lang. Sa kanito tinapik sa balikat si Dylan. Tanggap ka namin, Hijo, at ang anak mo. Kung sinong mahal ng anak namin, mahal na rin namin. Pumasok na ito sa loob ng bahay. Kaya siya at si Dylan ang naiwan sa labas. Pansin niyang tahimik ito. Hi! Gustong-gusto na kitang pakasalan. Saka siya nito mahigpit na niyakap. Napangiti na lang si Jasmine. Ano, pakasal na tayo? Biro niya dito. Saka sila sabay na pumasok sa loob ng bahay para ituloy ang kanilang agahan. Kaagad niyang inayos ni Dylan ang magiging kasal nila. Hindi na talaga ito makapaghintay na maikasal sila. Ganon din naman siya. Para kay Jasmine, si Dylan na talaga. Teka, saan tayo pupunta? Tanong niya pagkagaling nila sa company kung saan ipinakilala na siya ni Dylan bilang mapapangasawa nito at imbitado ang mga empleyado. Nakauwi na sila galing probinsya at pagbalik nila sa Manila, syempre, kasama ang pamilya na iniwan nila sa mansyon kasama si Kete. Sa sinabi ni Dylan sa kumpanya, syempre marami ang nagulat dahil alam nila na noong una iyaya lang siya ni Kete, pero walang nagtanong at naging masaya na lang sila para sa boss nila. I want you to meet them at para malaman nila na magiging masaya na ako. Sa isang cemetery sero sila nagpunta. Nasabi na ni Dylan sa kanya na wala na ang mga magulang nito. Let's go. Kumapit si Jasmine sa kamay ni Dylan nang makababa na siya ng kotse. Naglakad silang dalawa patungo sa puntod ng mga magulang nito. Mom, Dad. Alam kong nagkamali ako sa unang babaeng na minahal ko at pinakasalan, pero ngayon hindi na because I know that we truly love each other, though she's a bit noisy. Pareho silang natawa sa sinabi nito. Hello po, tito, tita. Pangako ko po na hindi ko po sasaktan ang inyong anak. Hindi ko po siya iiwan at ang apo nyo, ituturing ko po si Kate na parang tunay kong anak. Mahal na mahal ko po ang mag-ama. Naluluhang sabi ni Jasmine. We have to go, Mom, Dad. Naghihintay ang apo nyo sa amin. Magkahawak kamay ulit silang nagtungo sa kotse. Bago i-start ang sasakyan, saglit munang hinag at ni Dylan ang labi niya.
Pag-uwi nila, nagulat na lang si Jasmine sa bumungad sa kanya. May kanya-kanya kasing hawak na letter ang mga tao doon na kapag binasa mo ng buo, "Will you marry me?" Makakano pa ba siya kung inaayos na ang magiging kasal nila? May choice pa ba ko? Sabi niya kay Dylan na nakaluhod ang isang tuhod sa kanyang harapan. Siyempre gusto ko pa rin na may proposal. Gusto ko lahat maranasan mo. Sa sobrang saya niya, nang tumayo ito ay agad niyang niyakap. Pagtingin niya sa pamilya, kita ni Jasmine na masaya sila para sa kanya. Pati na si Manang Lukring at Mangustin, ganun din ang ibang maids doon. Matapos ang moment na yon, kumain na sila ng mga pinahanda nito. Bawat isa ay may ngiti sa labi, lalo na si Kate na masayang-masaya para sa kanya at sa daddy nito. Nang sumapit ang araw ng kasal, hindi maiwasan ni Dylan ang kabahan dahil wala pa ang bride. Wala pa ang mapapangasawa niya. Hindi naman siguro siya nito tatakasan, no? Ngunit maya-maya pa, lahat na patingin sa may pinto ng simbahan dahil sa ingay doon. Patingin-tingin kasi siya sa kanyang relo. Sorry po, traffic. Sabi ni Jasmine na papalapit na kasama ang mga magulang nito. Habang papalapit ito sa kanya, hindi maiwasan ni Dylan ang makaramdam ng labis-labis na saya. Pigilan mo, oy. Baka maiyak ka. Ako lang to, sumobra ba sa ganda? Sabi ni Jasmine sa kanya nang maihatid na sa kanya. Umiral na naman ang kaingayan nito. Hanggang sa sinimulan na ng pari ang seremonyas ng kasal. Matyaga lang itong nakikinig habang siya ay tila ba inip na. Makinig ka kaya? Bulong nito para di maabala ang pari. Napangiti na lang si Dylan. Hindi talaga siya magsasawa sa kaingayan ng babaeng to. Mommy, gusto ko na po sabihin kay Daddy ang good news. Napapatalan pa si Kate sa excitement. Hinihintay nila na umuwi si Dylan. Kanina kasi gumamit siya ng SFE at nalaman niyang masusundan na si Kate. Magkakaroon na ng kapatid ang panganay nila. Wait na lang natin siya, baby. Nakasanayan niya na talagang tawagin na baby si Kate. Maya-maya pa, dumating na ito. Kaagad na tumakbo ang bata papunta sa daddy nito. Binuhat si Kate. Ang bigat mo na. Hawak ni Dylan kabilang kamay ang panganay nila nang lumapit ito kay Jasmine. Alam ko di mo pa naman birthday, pero may regalo na ako sa'yo. Anya, sa kanilabas ang FE na kanyang tinatago. Is this true, wife? Nasundan na si Kate. Masayang tanong nito. Yes, daddy. Ang panganay nila ang sumagot. Yes, panganay nila dahil para sa kanya anak niya na rin si Kate. At kahit may panganak na niya na ang anak nilang dalawa ni Dylan, pantay na pagmamahal ang kanyang ibibigay sa dalawa. Masaya nilang ibinalita ang good news sa pamilya niya na nasa probinsya. Gusto nga ni Dylan na lumipat na rin ang mga ito sa Manila, pero gusto kasi ng mga kapatid nito na doon ipagpatuloy ang pag-aaral. Maraming gustong ibigay si Dylan sa pamilya niya, ngunit tinatanggihan ng mga ito dahil sapat na raw ang kasiyahan niya. Basta nangako sila na kapag magtatrabaho na ang mga kapatid niya ay sa kumpanya ng asawa magtatrabaho. Pero syempre, hindi matatanggihan ng pamilya ni Jasmine ang mga pinapadala niyang supplies ng groceries and allowances para sa mga kapatid at allowance ng mga ito. Pinagawa niya rin ang bahay nila doon para mas maging komportable ang mga ito. Pero sa kanya galing yon. Sa business niya na regalo ng asawa niya sa kanya. Isang flower shop para kapag may pasok si Kate sa school at nasa company naman ito ay may napaglilibangan siya. 6 years later. Mommy, Daddy, nandito na kami. Ang dalawa nilang anak ni Dylan nakadarating lang. Galing sa school ang dalawa. Si Kate ang panganay nila at si Kurt ang bunso. How's school? Nang lumapit ang dalawa, magkasunod niyang hin at gan ang pisngi habang may ngiti sa kanyang mga labi. I'm very good, Mommy, because of Kate. Galing niya po magturo. Sabay tingin kay Kate. Very good naman talaga ang panganay ko. Anong prize ang gusto mo, baby? Tanong ni Dylan kay Kate. Vacation, Daddy, kasama po sila Lola Cynthia, Lolo Kadjo, Tita Jen at Tito Jeff. Nagkatinginan si Dylan at Jasmine, pareho silang napangiti. Kung yan ang gusto ng panganay namin, masusunod. Napayis naman ito sa sobrang kasiyahan. Matapos ang usapan, nagmeryenda na sila. Nagpa-order kasi ang asawa niya ng pizza. Kinagabihan, tabi-tabi silang natulog sa kama.
Kahit kasi malaki na si Kete, tumatabi pa rin ito sa kanila. Thank you, Mommy, Daddy, hinahayaan niyo pa rin po ako na tumabi sa inyo. Nasa gitna nila ito at si Kurt. Naman, baby, ikaw ang una naming baby ng daddy mo. Tama ang mommy mo. Napangiti ito at sabay-sabay na nilang ipinikit ang mga mata para matulog. Nang sumapit ang elementary graduation ni Kate, ito ang valedictorian kaya ito ang mag-speech sa stage. Siyempre todo support nila na nandun din ang lolo Kadyo nito, Lola Cynthia, at ang Tito Jeff at Tita Jen na masayang-masaya para sa bata. I just wanna thank mommy and her family for accepting me as their own. Kahit po di nila ako tunay na anak, apo at pamangkin, I love them so much, especially kay daddy kahit masungit po siya minsan, pero tiklop po sa kaingayan ng mommy ko. I love them so much and even brother Kurt. This is for them. Pagbaba nito ay kaagad na yumakap sa kanila. I'm so proud of you, baby. Sabi ni Jasmine kay Kate habang yakap siya nito. Pinunasan niya ang mga luha nito, saka sila parehong napangiti. Kaya after graduation, diretso sila celebration. Para kay Jasmine, hindi man siya ang nagsilang kay Kate ay anak niya ito. I love you so much, wife. Thank you for giving this happy family. Bulong ni Dylan sa kanya nang tapos na sila kumain. Sinungitan mo kasi ako noon, iningaya naman kita, kaya ngayon mag-asawa na tayong dalawa. Napangiti na lang ang asawa niya sa kanyang sinabi. Dahil kung hindi naman talaga siya maingay, hindi niya mababago ang isang masungit na lalaki, at hindi mabubuo ang pamilyang pinapangarap lang niya noon. Hindi sila magiging isang masayang pamilya na puno ng pagmamahal sa isa't isa, na alam niyang wala nang makakasira pa.